Unang Mga Hari, Kapitulo 9. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at ang lahat ng binabalak niyang ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hinihiling mo sa iyong panalangin. Itinatakda kong sa templong ito na inyong ipinatayo. Dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga ipinapagawa ko sa iyo, at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking pinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itunuring na banal at itinaktang lugar na kung saan ako sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapabatnaan dito'y mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupang ito at sa templong ito? At ganito ang isasagot ng mga tao. Sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. Iba pang mga ipinagawa ni Solomon. 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at cypress at ginto na ginamit para roon. Dahil dito, siya binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na nabigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Kaya nasabi niya, "Kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na ibinigay mo sa akin?" Kaya tinawag na lupa ng Kabul ang mga lungsod na iyon hanggang ngayon. Nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto. Gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo at upang patatagin ang Nilo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Jezer. Ang Jezer ay dating lungsod ng mga Kananeo na sinalakay at sinakop ng Faraon, hari ng Ehipto. Sinunod niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos, ibinigay ng Faraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit, ito'y muling ipinatayo ni Solomon. Ipinagawa rin niya ng Beth-horon sa timog at Baalat, ang Tadmor sa ilang at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Sa pilitang pinagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivita at Jebuseo na nakatira pa sa lupain. Ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas nang iniutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na nadatnan nila sa lupain ng Canaan. Hindi niya isinama sa sapilitang paggawa ang mga Israelita.
Sa halip ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo, ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karawahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamahala niya sa mga manggagawa ay 515 katao. Nang mayari na ang palasyong ipinagawa niya para sa reyna na anak ng Faraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Katapos ipinagawa niya ang Milo. Taon-taon 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalis siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan at nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh. At natapos niya ang pagtatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng Dagat na Pula sa lupain ng Edom malapit sa Ilat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon.